Ikaw ay ilaw ng mundo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 5, verses 13 to 19, and I read it for you. You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how can its saltiness be restored? It is no longer good for anything, but is thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city built on a hill cannot be hidden. No one, after lighting a lamp, puts it under the bushel basket, but on the lampstand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill. For truly I tell you, until heaven and earth pass away, not one letter, not one stroke of a letter will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Pakiramdam mo ba ay parang maliit ka lamang at walang gaanong halaga? Minsan po iniisip natin, ano bang maitutulong ko? Isa lang naman akong ordinaryong tao. May mababago ba talaga ako? Sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kayo ang ilaw. Ibig sabihin bilang mga tagasunod ni Kristo, may liwanag tayong taglay. At ang liwanag na iyon ay hindi para itago, kundi para magbigay gabay sa iba. Ano ba ang ginagawa ng ilaw? Ang ilaw ay nagbibigay linaw sa dilim. Kapag pumadilim, hindi tayo makakita ng daan. Madali tayong matakot at maligaw. Pero kahit maliit na ilaw lamang, kaya nitong magbigay ng direksyon at pag-asa. Ganito rin tayo tinatawag ni Jesus sa mundo ngayon. Sa mundong puno ng galit, maging ilaw tayo ng kabutihan. Sa mundong puno ng kasinungalingan, maging ilaw tayo ng katotohanan. Sa mundong maraming sugatan at nalulungkot, maging ilaw tayo ng pagmamahal at pag-asa. Hindi naman kailangang maging sikat o makapangyarihan para maging ilaw. Minsan ang simpleng pakikinig, pagtulong, pagpapatawad o pagiging mabait ay sapat ng liwanag sa buhay ng ibang tao. May mga taong nawawalan na ng pag-asa pero muling lumalakas dahil may isang taong nagmalasakit sa kanila. May mga pusong sugatan na gumagaan dahil may isang taong umunawa. Kaya huwag nating maliitin ang kabutihang kaya nating gawin. Pero tandaan din natin, hindi tayo magiging ilaw kung malayo tayo kay Kristo. Tulad ng bombilya na walang kuryente, mawawalan din tayo ng liwanag kung hindi tayo nakakabit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pananampalataya at paggawa ng mabuti. Sabi ni Jesus, hindi maaring itago ang isang lungsod na nasa ibabaw ng burol. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi lang para sa loob ng simbahan. Nakikita ito sa paraan ng ating pagsasalita, pakikitungo at pamumuhay araw-araw. Kaya ngayong araw, tanungin po natin ang ating mga sarili. Nagiging ilaw ba ako sa buhay ng iba? O nagiging dahilan ako ng dilim, sakit at panghihina ng loob? Naway piliin nating maging liwanag ni Kristo saan man tayo naroroon, sa pamilya, paaralan, trabaho o komunidad. Dahil kahit maliit na liwanag, kayang magtaboy ng malaking dilim. Nanalangin tayo. Panginoong Yesus, salamat dahil tinawag mo kaming maging ilaw ng sanlibutan. Tulungan mo kaming mamuhay ng may kabutihan, pagmamahal at katotohanan. Naway makita ka ng ibang tao sa aming mga salita at gawa. Kapag kami ay nanghihina, patuloy mo kaming liwanagan upang maging daan kami ng pag-asa sa iba.
Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.